Hello, isang mapagpalang panahon sa ating lahat. Ito naman po ang tagapaglingkod ninyo, Karunong ng Diyos, si Kitinet Martial Arts, ang totoong pangalan Richel R.K. Kukoy Kabungkal. So nakikita nyo po yan, yan po ang tinatawag na water tree. At ito po ay mainam po sa panggagamot sa lahat ng uri ng karamdaman. So kung gusto nyo po matunghayan ang lamat ng mainam na explanation po dito, naisama po ito sa vlog na tinatawag nating doon sa Century People, doon sa Mount Matutom. So isa po ito, itong klaseng punong ito, isa po ito sa kinilala nila na banal na halaman. So meron silang 7 halaman o 7 uri ng mga kinilalang halaman na ginagamit nila para maging sikreto nila upang tumaas ang kanilang buhay. Yan, isa po ito. Kasama po ito ang tinatawag na water tree. So ito po ay ginagamit. Ang ginagawa po nila, ito po sinusugatan nila at sinasangga nila yung tubig na lumalabas sa puno at saka yun ang iniinom. Yun ang magsisilbing gamot sa lahat ng uri ng karamdaman sa kanila doon sa Mount Matutom. So hindi ko akalain, nandito lang malapit, pwede lang na walking distance. So yan, at ito yung ano niya, bunga. Yan, para siyang Siba beads, pero hindi po siya Siba beads ha. Yan, para siyang tulad ng ano, yung ginagamit natin pang bracelet, pero hindi po siya, malambot po siya. Yun ang kaniyang dulo. So mainam po ito sa panggagamot. So yan po ang ano, no, mas lamang kung mayroon tayong mga alam patungkol sa herbal, lalo na kung tayo ay nasa probinsya o nasa mga bukid tumitira. At isa din sa ano ko sa inyo mga kapatid, yun, sa pag-aaral po ng herbal o sa pag-alam o paghahanap ng kaalaman patungkol sa herbal, ay kailangan din po pag tayo ay papasok sa bilang isang manggagamot, kasi hindi naman po lahat ng pasyente na lumalapit sa atin ay may sakit sa spiritual, kundi meron din tayong mga nagiging pasyente na meron lang normal na sakit. So mas mainam na alam din natin ang mga herbal o mga halaman o mga kahoy o mga baging o kahit anong uri na nasa paligid na makakatulong sa paglunas o pagbibigay lunas ng mga may mabibigat na karamdaman. So isa po ito sa mga tulad po nito. Kailangan po alam natin ang pagkilala o ang idea kung ano yung mga pwedeng makuha natin sa paligid, mula sa damo, sa mga bulaklak, sa halaman, sa mga puno, sa mga prutas, sa mga baging at sa mga kahoy na kung saan magbibigay sa atin ng tulong sa pagbibigay ng lunas ng lahat ng uri ng karamdaman. Ito may physical, ito may normal na sakit, o di kaya mga spiritual na sakit na palipad hangin o mga galing sa makakaliwang likha. So yan po mga kasamahan, dito pinakuha ko ng panggatong. Yan, so dito po tayo ngayon sa sitio Tumor, Elinas Farm. So yan na. So kung may makita kayong ganyan, mas mainam po ito, sugatan nyo po at isangga nyo yung tubig na dumadaloy, at kinabukasan ng umaga, pagkagabi, hapon ay sugatan nyo ang puno, tapos isangga yung tumutulo ng tubig, at kinabukasan kunin nyo at saka inumin yun. Mas mainam po siya na inumin tuwing umaga, yung wala pang laman yung tiyan natin, at ang mga karamdaman natin ay magkalunas. Yan. So yan. So ito din ang ano ko sa sikreto kasi mga kapatid, bago ka papasok sa karunungang espiritual, bago ka kaalaman, papasok sa mga enigmatic o yung mga lihim na itinago na kaalaman, mas mainam din po may ideya tayo kung paano kilalanin lahat ng uri ng mga herbal na pwede natin gamitin upang makatulong sa atin kung tayo na ay papasok sa panggagamot at pag-aanting. So ito naman po yung tinatawag nating kahoy na may krus. In Bisaya yan po ay hambabawd, at
ito sa mga sikreto sa mga marunong sa mga panglaban na kabayo. Kumukuha po sila ng ganito at yan po ay kanilang ibinababad sa tubig at saka pinapainom sa kabayo upang ang kalaban ay hindi makakagat. Yan po ang mga ano nila, sikreto. Pero magkakaroon tayo ng special na vlog para dyan balang araw. Again, isang mapagpalang panahon. Hindi ko po masyadong taasan ang yan, vlog natin kasi marami po tayong series na video na ipapakita. Yan. Kung ay mga hidungagan pato ninyo, madaog pa ninyo tanan. Adi, mas po daghan kay ay kumpiyansa ning baguna poy katom ning poy anipay katol. Ay katulad ning mainom. Ale ragod nard sundang nard. Ay ito pala yung mot, baka mo siguro yung katol. Tumamulak magkuhan. Ay na lang. Kasi makatlan. Ayan. So, sige. Dala. Koleksyon nun na imong maibgan. Imuhan ang gamiton. Daghan na to pundo ninyo. Ngagi pa kay dito tayo sa Lati. Gamay pa din ng kahoy ninyo. Yan, kukuha kami ng panggatong para pang konsumo din doon sa bahay. Maraming palaging umuulan kaya mahirap hanapin yung kahoy. Basa kasi. Yan, isang mapagpalang panahon. At hanggang sa muli. Sa next vlog ko naman po mga kapatid ay pakita ko yung paggala ko doon sa area kung saan plano namin doon kami magsaka. Doon kami magtatanim. Balik po tayo sa pagiging magsasaka o pero hindi natin iiwan yung altar kasi yun ang source natin. Yan, yun ang nagbibigay sa atin ng lakas. Kaya mga kapatid, habang nagsasaka tayo, meron din tayong altar. Okay? So isang mapagpalang panahon sa ating lahat. At hanggang sa muli. Okay, magpapaalam na muna. So naaantig ako sa baging. Yan, yung baging kasi is may dalawang katawan, nagkadikit. So may tendency na yan din ay baging na may cross. Yan, natin sa baba. Ay, kay pinuha. Ako na lang, kanang matarong uputol ba? Yan. So again, isang mapagpalang panahon at hanggang sa muli. Sana po yung malike at share, subscribe niyo po video natin upang matunghayan yung susunod na kabanata na bahagi ng tagapaglingkod ninyo. Buhay sa